So magandang araw, gagawa na naman tayo ng video. So itong video na to is tungkol to sa relasyon. Alam ko marami na akong mga videos na tungkol sa relasyon eh. So yung mga relasyon na yan is dapat in alignment yan sa relasyon mo sa sarili mo. Diba nabanggit ko na dati na yung kaibigan mo is kaya kayo nagkakasundo dahil sa common interest. Now ngayon dahil nasa self-mastery na tayo, sinishare natin yung ganyan. So, lahat ng papapasukin mo na karelasyon, dapat in alignment yan sa relasyon mo sa sarili mo. So, ano ba ibig sabihin nito? Yung mga plano mo, gusto mo sa buhay, agenda mo, dapat yung mga pinapapasok mong tao sa buhay mo, kesyo kaibigan pa man yan, katrabaho, is dapat in alignment dun sa relasyon mo sa sarili mo, or sinasabi nating self in alignment sa sarili mo, 'di ba? Kagaya ng kapamilya mo, 'di ba? Mostly kasi kapamilya mo, hindi mo naman talaga makakasundo yan dahil iba-iba kayo ng realidad eh. Tapos majority pa ng mga nasa paligid mo puro blue pill. Kagaya yung mga kaibigan mo dati, 'di ba? Yung mga kaibigan mo dati umiinom, nag-yosi, or mga ka-flat mo kagaya dito, yung mga ka-flat ko dito, umiinom, nag-yosi, 'di ba? So hindi na siya in alignment sa relasyon ko sa sarili ko dahil hindi na ginagawa yan eh. So alam ko nakaka-relate din kayo sa ganyan, 'di ba? Lalo na pag nag-expand kayo ng kamalayan. Lalo na yung napakinggan niyo yung mga videos ko na sinishare ko na survival lang talaga mahalaga. Tapos mag self-improve ka na lang at pumaldo. Outside dito sa dalawang to is wag mo na bigyan ng atensyon. Ganon din sa trabaho. Kung namamasukan ka, so in alignment sa relasyon mo sa sarili mo, bakit ka ba pumunta sa trabaho para magtrabaho, 'di ba? Tapos yung mga tao na kuwari, hindi ka, single ka, kagaya ko, di ba? Tapos yung mga kasama mo doon, may pamilya at anak. So, wala kayong in common, di ba? Kasi pag-uusapan ng mga niyan, bahay, bibili ako ng bahay, bibili ako ng kotse. Tapos, yung anak ko, susunduin ko, yung mga ganyan, hindi ka na makaka-relate dyan kasi nga, magkaiba kayo ng realidad eh. Sila may pamilya at anak, ikaw single ka. Now, yan yung sinishare ko, 'di ba? Dati kasi kung blue pill ka pa, mag-a-adjust ka sa kanila, 'di ba? Eh, pag nag-adjust ka, sinasayang mo yung oras mo, tsaka dinidulot mo yung potential mo. Kasi nga, pag single ka is, magkaiba kayo ng realidad talaga ng mga pamilyadong tao, tsaka may anak, 'di ba? Ikaw, may chance ka pa na pumaldo, tsaka magkaroon ng passive income. Sila mahihirapan na. Kasi napansin ko yan sa mga katrabaho ko. Bibili kami ng bahay. Sa isip-isip ko, bibili ng bahay, tapos titira sila dun. So, wala talaga silang plano makaalis sa paycheck to paycheck. Gusto lang talaga nila magtrabaho na hanggang mabulok, hanggang matoda sila, di ba? Kaya nga pagka ganyan, yung hindi siya in alignment sa kamalayan mo, huwag ka na makipagrelasyon, di ba? Tsaka ganun din naman, lahat din naman ng relasyon sa purely transaction, kahit pa magka-girlfriend ka man dyan or asawa, is kaya naman kayo nagsasama dahil nagkakasundo kayo, di ba? Di ba? Ano ba yung pinagkakasunduan nyo? Kung blue pill ka, nagkakasundo kayo sa blue pill na mindset na magtrabaho na lang habang buhay, paycheck to paycheck, basta makauwi ako. Hindi nila naisip yung long term. Ganun yung utak ng mga blue pill. Hindi nila naisip yung long term na, shit, maghihiwalay din kami ng asawa ko, isa sa amin mawawala. Anak ko, pwede rin humiwalay na rin pag nag-21 na or nag-asawa at pamilya at anak na. Or pag nag-abroad, hindi naisip yan ng mga blue pill. Kasi yung mga blue pill kasi, chini-chase nila yung programming ng lipunan, yung script, diba? Kaya yun sinasabi ko na pag hindi in alignment yung mga tao sa paligid mo, sa relasyon mo sa sarili mo, is wag mo nang bigyan ng attention kasi malilimitahan ka lang yan. Tapos yung mga gusto mo sa buhay, salungat, 'di ba? Yun, 'di ba? Bawal ka malas yun, malas. Malas makisama sa mga tao na salungat sa plano mo. Kaya nga, shinare ko sa inyo yung numbers game eh. Kasi nga,
papanatiliin mo yung relasyon mo sa sarili mo or tinatawag kong self-identity. Ibig sabihin ng self-identity, yan yung fortress. Yung mindset mo, plano mo, personality mo, papanatiliin mo yan. Now, magiging selfish ka talaga to the point na i-filter mo lahat ng mga tao na papapasukin mo sa buhay mo. O kunwari, ayaw mo magyosi at uminom. O malamang yung mga taong papapasukin mo, yung may benefit ka lang. Kuwari, nandito ka na sa kamalayan na survival lang ang mahalaga, tsaka kumita ng pera at pumaldo. Now, yung mga tao na walang mindset na ganito, yung wala silang foresight na, pag-usapan natin, magkaroon tayo ng business, pag-usapan natin, paano tayo mag-navigate dito sa blue pill world. Kasi blue pill talaga itong lipunan, promise. Kaya nga kung nagising ka na sa realidad, medyo mahihirapan ka, pero nakikita mo yung perspective nila. Na minsan nga, unang kita mo pa lang sa tao, nakita mo yung behavior, tsaka yung mga priority niya, ay wala to. Kagaya ng mga katrabaho mo, di ba? Mape-predict mo, ay ito, mabubulok to sa trabaho, paycheck to paycheck mangyayari dito. Tapos itong taong to, nanligaw siya, nakipag-friendship. Ay, nako, makakabuntis to. Susundin na ito yung blue pill script. So magiging paycheck to paycheck na naman to. Ay, ito nanligaw to, tapos nakipag-friendship. Hindi na ako priority nito kasi single ako eh. Siya meron siya syota, meron siyang asawa. Ay, tanggalin ko na to sa buhay ko. Wala tong incommonality sa akin eh. Kaya nga pansin mo sa trabaho, kung single ka, huwag ka na sumama sa mga Christmas party. Putang ina, kabullshitan yan. Sasayangin mo lang oras mo dyan. Yung mga Christmas party na yan. Buti sana kung pepera ka dyan, di ba? Tapos yung yayayain ka nila sa hangout. Tapos ma-outcast ka. Promise, naranasan ko yan. Sumama ako sa Christmas party. Siguro nang bago-bago pa ako dito sa New Zealand. Sabay lahat sila may pamilya at may anak. Ako lang single dun. Na-outcast ako. Although nakikipag-inuman sila, pero yung usapan nila tungkol na lang sa blue pill world. Blue pill talaga. Wala lang man makapaglapag ng impormasyon na ano bang extra income mapapagkakitaan. Actually, pwede ko nga mag-suggest sa kanila. Kuwari, dalawa sila nurses. Pwede kayo mangutang ng ng bahay, isa pa. Laglagan nyo sa bangko. Total, dalawa naman kayo nagtatrabaho. Tapos paupahan nyo. Or tira kayo dun sa bahay na yun. Now, strategy yan, di ba? Siyempre, hindi ko share sa kanila yan. Yung info na yan. Kasi nga, mga blue pill yan eh. Sasabi, ikaw pa titirahin ng mga yan. Kaya nga, bawal makipag-usap sa mga blue pill eh. Kasi, iba yung script nila. Iba yung realidad nila kumpara sa'yo. Now, pag shinare mo yung mga impormasyon na ganito, may inis pa sila sa'yo. Tapos, i-undermine ka pa nila sa plano mo. Or, i-discourage ka sa mga ambitions mo, di ba? Kagaya ng mga kapamilya mo, isa pa yan. Kung may ambition ka, gusto ko ganito, shinare mo sa kanila. Puro hindi yan. Di ba sinabi na rin ni Bugoy yan, di ba? Kaya umalis din siya dun sa pamilya niya. Kasi nga, magkaiba nga kayo ng mindset eh. Di ba? Minsan yung makahadlang sa'yo yung pamilya mo eh. Isa rin yan, illusion din yan, di ba? Yung genetic line tsaka yung family ties. Kasi yung totoong mo lang talaga, relasyon, isa sa sarili mo lang talaga. Illusion yan genetic line tsaka family ties. Tingnan mo, kung yung makatagpo ka ng tao na black pill, tapos in alignment sa gusto mo, pucha, mas maganda pa treatment nun kaysa kapamilya mo, promise. Diba? Kasi nga, ang relasyon mo is relasyon mo sa sarili mo. Self lang talaga. Matagal ko na sinasabi yan kahit sa Facebook channel ko. Self lang simula pagkabata. Yan yung quote ko. Takay na pag nawala ako sa mundo, maaalala nyo tong quote ko na ganito. Self lang pagkabata, self lang hanggang pagtanda, self lang hanggang malagutan ka ng hininga. Diba? R.L. Jacob, Filipino Black Pill. Diba? Yan lang talaga, relasyon mo sa sarili mo. Now, pagka hindi in alignment yung mga tao sa'yo,
Kaya nga shinare ko yung numbers game eh. Kuwari, gusto mo magkababae, di ba? Numbers game. Ano ba purpose niyan? Hindi ka manyakis. Hindi mo naman plano magpataas ng body count. Nandun pa rin yan ha. Pwede rin, posible din gawin mo yun, di ba? Numbers game kung gusto mo magpataas ng body count. Pero, yun nga, yung sinasabi ko sa'yo is, kaya ka numbers game is naghahanap ka ng babae na in alignment sa'yo. Tapos, ida-direct approach mo lang, di ba? Sexual attraction kasi, di ba sinabi na ni Lucario yan? Sexual attraction ay pinakamataas na highest form ng attraction. Kasi yan yung closest sa pagiging ikaw. Na wala ka naman talagang makakarelasyon na tao na surely na similar sa'yo. Kasi nga, 1:1 ka, di ba? Unique ka. Hindi naman yung iniisip niya in alignment talaga sa lahat ng iniisip mo. Syempre may tinatago ka rin. Siya rin may iba rin siyang tinatago tungkol sa sarili niya, 'di ba? Kaya ang sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga relasyon mo outside yourself is purely transaction lang talaga. Kaya wag na kayo umasa na kaya ngayon, 'di ba? Marami akong rejection, 80 na siya sa lahat ng in-approach ko sa kalsada. Kasi nga, ang hahanapin mong babae, yung in alignment sa pagiging ikaw. Yun lang naman yun eh. Plain and simple. Pero kailangan consistent ka dyan sa pagiging ikaw. Kasi yung na-attract mong tao, consistent din. Kaya nga di ba may mga naghihiwalay na tao? Mostly ng blue pill hindi naghihiwalay eh. Kasi nga, iisa lang yung script nila, yung binato ng lipunan. Napansin mo yung mga blue pill? Hindi talaga sila naghihiwalay, di ba? Pansinin mo. Now, pagka nagkatagpo yung tao na blue pill sa blue pill, tapos nagising yung isang tao, naging red pill, ang mangyayari, magkakahiwalay na talaga. Kasi iba na yung reality, may reality shift na eh. Di ba? Pansinin mo yung mga majority ng mga lalaki, yung blue pill. 'Di ba? Sama-sama talaga sila hanggang dulo. Kaso sama-sama sila talagang paycheck to paycheck. Tsaka pagka duluduluhan na, tangina wala nang pambayad ng ospital, 'di ba? Kasi hindi inuna sarili, 'di ba? Kuwari nag-umpisa kayo sa blue pill, dalawa kayo ng babae, high school, tapos natuklasan mo yung red pill. Promise maghihiwalay kayo niyan. Promise yung babae na kasama mo, maghihiwalay kayo niyan dahil may reality shift eh. Now from red pill naman, nagkaroon ka ng shota na pareho kayong red pill, sabay biglang nag-shift ka sa black pill. Survival lang mahalaga, self-improvement tsaka pumera, patay ka, di ba? Hihiwalay kayo ng kasi hindi maintindihan ng babae yun, kasi focus mo pera lang talaga, tsaka mag-survive eh, tsaka peace. Gusto ng mga red pill din na babae, di ba? Excitement pa rin, self-improvement, alam mo yung hope, nag-hope pa sila ng kaligayahan. Kasi yung red pill, chasing happiness pa rin yan sa external eh, di ba? Wala ka namang makakatagpong babae na black pill talaga. Pero hanggat in alignment siya sa'yo, ibig sabihin yung babae sumusunod talaga sa consistent cooperation sa lahat ng pag-utos mo, tuloy ang relasyon. Kasi nga, transaction lang talaga yan eh. Yung mga relasyon talaga, lahat ng relasyon. Wala tayong pakialam kesyo relasyon, kahit anong relasyon yan eh. Actually, makipag-usap ka nga lang sa kahera, relasyon na rin yan eh. Transaction pa rin, di ba? Diba? Transaction pa rin yun. Makipag-usap ka sa kahera, makipag-usap ka sa katabi mo. Bakit ba siya makikipag-interact sa'yo? Kasi may mapapala siya. Either communication skills or nabobore siya kaya gusto ka niyang kausap, diba? Kaya nga sinishare ko sa inyo to para hindi kayo mabigla. Kuwari nag-fail relasyon wala ganun talaga transaction lang relasyon, wala rin permanente, diba? Para ngayon pa lang matanggap mo na yung katayuan mo. Mahalaga lang talaga pera, survival, replication kung gusto mo, no? Pero alam mo naman yung niyan, effect ng replication, mauubos oras mo diyan, pera tsaka energy mo, diba?
Alam mo yung sasapitin mo kung nakipagrelasyon ka at nag-reproduce ka, di ba? So, yan. Wala ka nang, kaya nga magfo-focus ka na lang dito talaga, self-mastery na lang talaga eh. Kung ano yung dream mo sa buhay mo, ambition mo, sarilihin mo na lang yan. Tapos wag mo rin i-share sa ibang tao kung paano mo nagawa yan, yung blueprint. Kuwari, nag-ano ka, nag-outsource ka ng mga clothing sa China. Huwag mo ikukwento kung saan mo kinuha yung damit mo, saan mo pinagawa, nakamura ka. Huwag mo ikukwento kasi gagayahin niya ng ibang tao. I-search mo sa ChatGPT, di ba? Wow, yung MNLA, di ba? Made in Philippines. Pero sa ChatGPT, meron na mga manufacturer sa Pilipinas. Cut and sew. Pwede ko rin gawin yun eh. Kuwari, gusto ko mag-clothing line. Napakadali lang yan. Siyempre, mag-umpisa ka lang muna sa 50 t-shirt. Tapos, benta-benta mo. Slow money yon pero big money pagka kumita. Kasi kung t-shirt mo, kalahati kasi. Biruin mo. Nakuha mo yung t-shirt ng 200, bebenta mo 700. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, may 500 ka na tumbok. Diba? Or ipa-consignment mo sa mga shop. Sa Mandaluyong kasi maraming skate shop sa amin eh. Tsaka mga streetwear shop. Pwede ko siya ipabenta doon. Kuwari, meron ako, trip ko ng ganun, diba? Si Hasuro, yun nga eh. 16 pa lang siya, yumaman na dahil garments yung ano niya eh. Business niya eh. Clothing nga, parang MNLA, Mr. Hasuro. 21 years old pa lang yun, nagkaroon na siya ng kotse na Camaro dahil sa business nga. Daming mayayaman na Gen Z ngayon gamit ang hustle. Hindi rin nakapagtapos yun, pero nakapag high school yun, di ba? Ngayon, ang mo na ngayon, manager mo na ngayon, tsaka utak mo, ChatGPT. Sinare ko na sa inyo, hindi ako madamot Tangina, search mo lahat kung paano mag-start ng business sa ChatGPT. Ganun kalupit ang ChatGPT ngayon. Hindi mo na kailangan ng secretary or yung networking. 'Di ba? Kaya mo nang i-shoulder lahat ngayon nang ikaw mag-isa gamit ang ChatGPT. Kuwari gusto mo mag-agent ng casino, tinanong ko rin yan paano ba mag-agent? Tas may mga listahan doon na as nabasa ko, incentive lang din pala siya. Nakabase yung kita mo sa dami ng players na maaalok mo. Tsaka dami ng talo. Nagbabase pala siya sa talo. No? Kung marami na talo, mas malaki kita mo, di ba? Ganun pala siya yung ang talino ng ChatGPT, promise. Pero wag mo siyang iti-take talaga na seriously. Gamitin mo pa rin yung utak mo. Kasi nga, merong iba talaga doon inconsistent na sa ChatGPT. Pero yung mga international, kuwari sa China, gusto mo magpagawa ng mga gamit na high quality, tas mass production na mura, pwede sa China direkta. Mag-i-email ka lang, tapos send mo yung demo sample mo. Tapos ayun na. Medyo matatagalan nga lang isend sa Pilipinas, 2 weeks. Kasi minsan umorder ako ng mga gamit sa China eh. Nung kuwari may in-order akong gamit sa China, yung sweatband ng sombrero ko, di ba? Umabot siya ng 2 weeks bago mapadala. Ganun nga lang katagal, di ba? Pero kung mag-i-start pa lang ako ng business, sa manufacturer na lang sa Pilipinas muna. Kasi yung habol mo doon yung demo eh. Kasi ang tagal sa China, malaki pa shipping fee. Pag nakuha mo na yung specific na gusto mo na design, tsaka quality, tsaka ka na mag-mass produce sa China. Yun lang yung payo ko sa inyo kung gusto nyo mag-start ng business na mga ganyan. Parang MNLA. Kasi MNLA, Pilipinas yan eh. Sinabi kasi ni Frank, meron talaga silang manufacturer. Gumawa sila ng custom sa sariling kanila. Siya na nga rin gumagawa ng daily flight ni Bugoy na Koy Koy kasi nga business partner sila, di ba?
Yun yung alignment sa sarili mo, di ba? In alignment siya sa self mo. Although magkaiba sila ng personality, pero in alignment sila dun sa goal. Kagaya ng daily flight. Diba? Ang nagmamanufacture ng damit ni Koy Koy, si Frank, diba? Daily flight. Tsaka, puntahan mo yung MNLA na site. Nandun din yan, may daily flight din na icon doon sa gilid. Kasi nga, sosyo nga silang dalawa, diba? So, either way, kesyo bumili ka ng daily flight or MNLA, iisa lang yung tela niyan, tsaka design. Iniba lang yung branding, diba? Kay Frank pa rin talaga yan. Parang yung mga international na mga branded clothes, 'di ba? Iisa lang yung may-ari, pero iba-iba lang ng factory. Tsaka iba lang ng brand. Yung mga Prada, Gucci, Louis Vuitton, iisa lang yung may-ari niyan. Na tsaka yung mga sunglasses. Pero iba-iba yung tao, 'di ba? In alignment lang talaga. Kaya nga maging particular kayo sa mga papapasukin nyo sa buhay nyo. Laki rin ang mga pinagsisihan ko niyan ng mga bata-bata ako kasi marami rin ako nasayang na oras na ganyan. Kasi nga, hindi pa ako namulat sa mga ganito Swerte nyo. Swerte nyo mga young generation. May nagsishare na ng info ng ganito, di ba? Biruin mo, magiging madamot ka na sa attention mo, oras mo, tsaka pera mo, di ba? Magiging maramot ka na, hindi mo nabibigay ng ganun-ganun lang kabilis yung oras mo. Doon na lang sa mga tao na may mapapala ka. At the same time, may mapapala din siya, di ba? Kaya nga, the best talaga, patatagin mo yung relasyon mo sa sarili mo Kasi pagka may pinapapasok ka ng tao na hindi in alignment sa sarili mo, chaos sa mangyayari dyan. Tapos may hilaan pa, inggitan. Kaya nga lagi nga sinishare ko sa inyo unang red flag pa lang na makita mo sa tao, hindi na talaga mag-work yan kasi iba kayo ng mindset Kaya nga tama yung sinabi ni Lucario, yung palitan ka real quick. Mag numbers game ka. Hindi lang sa babae yung numbers game pati sa business partners mo. Tsaka yung mga goals mo sa buhay, numbers game. Lahat nga numbers game, di ba? Na-share ko na sa inyo yan. Lahat ay numbers game. Kung gusto mo magkatrabaho ng specific na trabaho, mag-apply ka ng 50 numbers game. Kung gusto magkaroon ng babae na numbers game. Kung gusto mo ng magandang quality na produkto na ibebenta, numbers game. Kasi pupunta ka sa bawat manufacturer. Tapos magtatanong ka kung magkano yung production cost, magkano yung tela, magkano yung sample, o di ba? Kaya patatagin mo talaga yung relasyon mo sa sarili mo. Dapat mahalin mo talaga ng todo yung sarili mo para hindi ka ma-fuck up, di ba? Kasi pagka may tao kang pinapasok sa buhay mo, hindi na alignment sa sarili mo, patay ka, di ba? Lalo na yung mga babae, di ba? Kaya nga shinare ko rin yung walker Kasi yung walker, in alignment lang din sa sarili mo yan. Kasi ini-enjoy mo lang siya as produkto, kapalit ng pera mo, di ba? In alignment pa rin yun, di ba? Na magkakatalo na lang yan kung ayaw mo mag-walker, pero napipilitan ka lang, di ba? Pero kung ako, may mga experiences naman ako na hindi walker. Tapos sa late game, 40 na ako, gusto ko mag-walker. Pera na lang yung ko, pagaganahin ko. At least yun, choice ko talaga, di ba? Na kung hindi mo choice yung hindi in alignment sa'yo, nag-walker ka, yun yung masama, di ba? Hindi siya in alignment sa'yo Kasi ayaw mo naman mag-walker, tapos napipilitan ka lang, di ba? Pero shinare ko pa rin yung info na yan para hindi ka maging uhaw. Diba? Hindi ka maging uhaw, tsaka hindi ka madaling mauto ng mga tao. Kasi pagka wala kang karanasan sa babae, tas first time mo, 40 ka na, or 35, ay, madali ka mauto. Papaikutin ka lang, gagamitin lang yung pepe, diba? Pupush in pull ka, konting kasinungalingan.
Madali ka mauto, di ba? Kaya naman shinare ko yung Walker game is option siya. Option. As option, tsaka experience. Para kunwari sa late game, di ka uhaw na uhaw at di ka madaling mauto. Sabay, pinarami mo yung body count mo, ginawa mong 100. Tingin mo ba, ito common sense to ay, nakukuha ko naman yung pepe niya. Now, pag nakakakuha ka ng pepe, ang mangyayari niya, hindi mo na siya priority, di ba? Nagiging on point yung game mo kasi nga, ay, nabibili ko naman yung pepe eh. So, hindi na mahalaga sa akin yan. Iba na yung gusto ko. Gusto ko yung treatment. Di ba? Nakakapubo naman ako. Nagkaroon din ako ng relasyon ng di ba? Ng matagal. Hindi to sa akin info lang to. Sinishare ko sa inyo. Na kuwari nagkaroon ka ng karanasan, di ba? Ganun naman kasi yung psychology ng tao eh. Chine-chase ng tao yung hindi niya pa na-experience. Kaya nga merong segment sila Frank sinabi doon na mas maganda pagsabayin mo ang hustle tsaka yung pambababae. Sinabi ko rin yan, di ba? Kasi nga para 20s ka pa lang, 30s, naranasan mo na yung ganun, di ba? Hindi ka uhaw na uhaw. Ang hirap kung may pamilya ka na tapos doon ka naglolo ko, di ba? Parang hindi ka naman tumanda at naging matured. Naging loser sa duluduluhan. Yun ang mahirap, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, unahin niyo yung pera at the same time, mag-hit din kayo ng poker or mag-numbers game kayo kung gusto nyo. Kasi driving force din naman talaga yung mga ganyan yung babae. Kaya ba't ba nagpapayaman yung mga mayayaman na lalaki, di ba? Dahil sa posy, di ba? Ganun din naman, same opposite din sa gender ng babae. Bakit ba sila nagpapaganda? Ba't ba sila nagiging submissive? Ba't ba sila nagto-thirst trap? Diba? Para sa lalaki din, diba? Kailangan natin isa't isa. Dahil kada relasyon talaga is purely transactional. Ang relasyon mo lang talaga yung sa sarili mo ang totoo. So, again, 27 minutes. Mag-focus ka na lang talaga sa sarili mo at sa relasyon mo sa sarili mo, di ba? Tapos ang papapasukin mo na lang yun mga tao na in alignment sa sarili mo, di ba? Sa mga plano mo, gusto mo sa buhay, agenda mo. Tapos mga gusto mong makamit, di ba? Experience lang talaga to. Itong buhay na to. Aside from survival, experience lang din talaga. At the end of the day, yung experience, baliwala na rin yan, di ba? Survival lang din talaga mahalaga, tsaka pumera. Now, yan yung pagtuunan nyo ng pansin. Dahil sa age pill. So, paano? Yun lang. Peace.